Mga ka-piso vendor. Ngayon, ituturo ko sa inyo paano mag-calibrate no, ng coin slot. May mga point kasi na dumarating na after 3 weeks, after 1 month, namimili na yung coin slot natin. Basically talaga sa isang vendor machine, siya talaga ang palitin talaga. So, pag nakaipon-ipon kayong konti, at least mag-invest kayo, mag-stock kayo ng coin slot. Kasi ito ang madalas na nasisira. Kahit anong klaseng brand, madalas nasisira ang coin slot kasi siya yung may moving parts. The rest, okay lang yan. Hanggat hindi nag-overheat, hanggat hindi nag-short, okay lang yung mga parts na yon. Okay, start tayo ngayon. Makikita nyo, by default, kapag na-deliver ko sa inyo yung item, makikita nyo na may dalawang connectors dito. So, kapag hindi kayo masyadong confident pa, okay? Kasi baka yung mga wiring mahawakan natin mag-short circuit. Okay, disclaimer lang ha. Ito ay DIY. So, pwedeng magkaroon ng negative result sa calibrate natin. Okay, unang gagawin natin, so kahit buhay or patay pwede nyo gawin to, pero kailangan natin may power yung coin slot. So una, tatanggalin natin to, itong isang pin sa ilalim. So ayan, ang nasa taas yan kulay pula kasi ayun na nagbibigay ng supply. Pangalawa, etong main supply. Okay, hindi naman yan papasok ng baligtad, hindi rin papasok yan ng tabingi, basta isakto nyo lang kung ilan yung paa, dapat ayun ang papasok sa kanya lahat. Okay, so, as you can see, natanggal ko na siya para mas madali siyang calibrate. So ito yung power nya. So sabi ko nga sa inyo, dapat tumama itong mga pins na to dito sa main supply nya. Isusupplyan natin sa kanya ng kuryente. Okay, pause mo na. Okay, so naka-power on na yung ating coin slot, no? Makapansin nyo na naka-zero to. Meron siyang 6 na indicator dito o sensor LED. So ang una, pwede sa piso. Yung pangalawa, pwede rin sa pisong bago. Yung pangatlo, sa 5 pisong luma. Yung pang-apat, sa 5 pisong bago. At the rest sa 10 na. Pero ako, ginagamit ko lang dyan yung tatlo. Pwedeng tatlo. Sama-sama na yung bago at luma sa isang LED. Pero papakita ko sa inyo mamaya, yung 6 ang gagamitin natin. Okay? Meron ditong add button, add, minus, saka may set. So mamaya papaliwanag ko sa inyo kung anong purpose niyan at paano natin gagamitin yan. So for the meantime, dito muna tayo. So sa mga coins na hindi tinatanggap, ipunin nyo yun, no? Itabi nyo kasi yun magiging sample coin nyo. Kasi yun yung mga coin na dapat pumasok siya upon calibration natin. So in my case, I have my new 1 peso, iba-ibang year yan. Old 1 peso, iba-ibang year din. Old and new na 5 peso coin, ganun din sa 10. May bago, may luma. Yan. Okay, so pwede magkakahalo dyan. So ang sistema ko ngayon gagawin sa inyo, kahit magkakahalo yan, pero gagamitin natin yung 6 na sensor nya. Okay, so ito na tayo sa programming. So sa programming, may add minus. Pipindutin natin yung add minus na sabay. Lalabas A, no? Tapos pipindutin natin yung set button isang beses. Yung E, ibig sabihin ilang sensor ang gagamitin natin sa kanya, 6 ba o 3 ba? So in our case, 6. So para makuha natin 6, pipindutin natin yung add para lumabas yung 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 and then set. So ibig sabihin yan, gagamitin natin lahat yung 6 na yon gamit itong mga sample coins natin. Okay? Yung iba kasi ang ginagawa,
Anim ang sineselect nila dyan, tama, anim. Pinaghihiwa-hiwalay nila yung bago, luma, bago, luma, bago, luma. Kaya nga anim. Pero tayo, ihahalo na natin lahat para same coin sa bawat pares na sensor ang ipapasok natin. Okay? After that, press set. Itong nasa taas. Okay. Yung H1, ayan yung number of samples ng coins na gagamitin natin. Maximum nitong coin slot na to, 20. So, gamitin na natin yung maximum. So, 20. Paano yun? Mag-press tayo ng add. Hanggang sa 20. Okay? And then, press set. Makikita nyo ha, yung unang LED, ayan na nakailaw. Ibig sabihin, pinoprogram natin yung unang LED. And then, set. Tas P1. Yung P1 para sa pulse. Yung pulse is equal to magkano yung tatanggapin niya sa unang sensor niya. So, i-define natin yung unang sensor niya na piso. So, paano yun? Lalagyan natin dito 1. And then set. Okay, F1. Kung mapapansin nyo yung F1, yan. Ibig sabihin niya, yung sensitivity ng coin. Yung sensitivity niya para dun sa coin. Kasi di ba mapapansin nyo yung coin natin, di ba may tama sa gilid, may kuping ng konti, makapal ng konti, manipis, pero parehas siyang piso or parehas siyang 5 piso, di ba? So, ang safe na setting dito is 15. Plus ulit tayo. 15 and then set. Okay, mapapansin nyo, lilipat na siya dun sa pangalawang sensor. Anong definition ba natin? Di ba unang-una nilagay natin, gagamitin natin 6 na sensor. So, yung unang dalawa, gagamitin natin para sa 1 peso. Yung pangalawang dalawa, sa 5 piso. At yung pangatlong dalawa, para sa 10 piso. So, H1 again. Ilang sample para dun sa pangalawang LED? Di ba ginawa natin 20? Yes, 20 rin ang gagawin natin dito. H2. Ibig sabihin yan, yung sample na iuhulog natin para sa kanya. Okay? Then, set natin ulit 20. And then, set. Ano yung pulse value niya? Ibig sabihin, itong pangalawang sensor na to, ano ipapasok natin dito? Piso, di ba? So, anong value ng piso na ikikiin natin para tanggapin niya as piso? Tama. So, 1 as 1 peso. Okay? And then set. Okay? Again, F2 para sa ano to? Para sa sensitivity niya sa mga klase ng coins na papasok sa kanya for that particular sensor. Okay? So, ilan nga nilagay natin dyan doon sa nauna? 15. Tama. 1, 2. Okay? Then set. Mapapansin nyo, lumipat na sa pangatlo. Ibig sabihin yung tatlo at pang-apat, pang 5 piso ng sensor to. Okay? So, ilang sample na 5 piso ulit papasok natin, which is yung H3? 20. And then set again. And yung pulse value. Since pangalawang pair siya, yung unang pair, ginawa natin sa 1 peso. Yung pangalawang pair, siya natin gagamitin pang 5 piso. So, ano ilalagay natin sa pulse 3 na value? 5, tama. Okay? So, ibig sabihin niya, 5 piso ang ika-count niya dyan kapag nadaanan yung sensor na yan. Alright? Then set. Again, sensitivity natin, 15. I call it sensitivity. Sa iba yata ang tawag nila dyan. Pero, for myself, I call it sensitivity kasi sinesense niya kung gaano ka manipis, gaano ka kapal yung coin sample para dyan sa sensor na yan. So, gawin natin 15. Okay.
So, pansin nyo, lumipat na siya sa pang-apat, which is H4. So, ilang sample lang ilalagay uli natin para sa pang-apat? 20. And then set again. Okay, yung pang-apat, anong pulse value niyan? Diba sabi ko nga sa'yo, unang dalawa, piso. Pangalawang dalawa, 5 piso. So, 5 piso pa rin dyan. So, 5. And then set. Sensitivity. 15. Then set again. Okay, nasa last 2 na tayo. Sa last 2, i-assign natin siya as 10 pesos. So, yung sample uli natin dyan sa H5, 20. Tama ba? 20. Then set again. Okay, yung pulse value niya. Yung pulse value ng last 2, i-assign natin sa 10. So, 10 pesos. Yan, set. Sensitivity nung sensor na yon 15. Then save. And then yung last na. Last is 10 pesos pa rin. Kasi diba, tatlong pairs yan para sa, yung pair 1 para sa piso, yung pair 2 para sa 5, yung pair 3 para sa 10. So, ilang sample uli yan? 20 pa rin. Anong pulse value? 10. Then set. And sensitivity? 15. Yun, nakita nyo, nag-flash yung lahat ng sensor. Ibig sabihin, tapos na tayo sa programming. Sunod natin ngayon, calibration. Sa calibration, doon na natin ipapasok itong mga sample coins natin. Diba? So, paano yun? Pipindutin natin yung set. Isang beses. Punta siya sa A. And then, press again. Bilis. A1. Ibig sabihin ng A1, yung LED 1, ready na to accept yung samples natin na 20 kind of coin. Since inassign natin si LED 1 saka si LED 2 para sa piso, so piso ang una natin ihuhulog dyan. Okay? So, makikita nyo itong samples ko. Guys, kahit ano kahit magkahalo yan, kahit hindi pare-parehas na sunod-sunod na bago, sunod-sunod na luma, pwede yan. Kasi, pinagsama-sama na natin. Ang importante sa kanya, yung masesense nitong unang LED, para sa piso. So, lahat ng ihuhulog mo dyan, kahit anong klaseng piso. Okay? So, 20 yan So, hulog kay piso. Nakikita nyo, nagka-count siya. Binibilang niya yung samples na identify natin kanina para sa LED 1. Kung meron ka pa mga samples ng coins, pwede mong isunod para sa kanya. Kasi kung iulit lang natin uli, halimbawa 20 lang yung unang LED, kasi uulitin natin yan, parang wala masyadong bago. So in my case, meron akong natitira pa dito para doon sa second LED. So ito na muna unahin ko para masama to sa sampling natin. Okay? Second LED tayo, ibig sabihin 1 peso pa rin ang value ng second LED o second sensor. Saka may kukuha uli dito, randomly. Pero kung may kompleto ka naman, may makukuha ka pang iba, mas maigi.
Tapos na tayo dun sa unang dalawang LED. Guys, take note ha. Yung LED 1 para sa piso. Yan, okay. Dahil open to, kapag yung LED 1, hinulugan mo ng 5 peso, itong inihulog mong sample para doon sa LED 1 and LED 2. Kapag naghulog siya, let's say inihulog itong 5 peso doon sa LED 1 and LED 2, ika-count nyo to as piso. Kasi dinify natin yung LED 1 and LED 2 na 1 lang o pulse 1. So, piso lang. So, pag hinulog mo ng customer mo itong 5 peso dahil napahalo siya dito, hindi mo na-check na may kahalo pala siya dyan, ay nako, kada hulog na ng 5 piso, piso ang ika-count ng system. Okay? Malinaw yan ha. So, I have these samples for 5 peso. So, since third na tayo, and fourth, the third and fourth para sa 5 piso. So, 20 samples ulit dyan. Okay guys, tapos na tayo sa pangatlo. So pang-apat na siya. So 5 pesos pa rin kasi natin dinefine yung pang-apat. Yung third and fourth pang pesos pa rin. Since may sample pa ako dito na hindi nakikilala nitong coin slot, siya muna ang gagamitin ko bago ako kumuha dito sa mga na-sense na nung third sensor. So, bili-bili tayo. By the way guys, itong mga coins na to, ito yung mga nakolekta ko na nire-reject nitong personal vendo ko. So yan, yung mga niluluwa niyan, kinukuha ko, tapos ginagawa kong sample yon para sa mga binibuild ko. Okay? So kuha ulit tayo dito, dahil kulang pa yung sample natin ng pang-apat na sensor. Okay lang na magdagdag kayo ha, na hindi galing din sa mga nahulog na. Maganda kung doon sa mga bagong nakuha nyo ulit kaysa doon sa mga nahulog na. Kaya ko lang inuulit para makumpleto lang natin yung cycle na hinihingi niya na 20 samples per sensor. So, lapit na tayo guys. Pang ano na to? Pang 10 peso value na tayo. So, tapos na tayo sa 5. Okay. So, tayo na tayo. So, magkahalo na yung bago. Saka yung luma. 21. So, 20 samples din yan. Bago. Bago din. Luma. So, dahil limited lang yung samples ko ng 10, ulitin ko lang siya. Okay. So, last na tayo. So, 10 pa rin siya. Tuloy lang natin yung hawak kong 10. Then, ulit lang ulit tayo. There. So, umilaw na siya ng mabilisan. Ibig sabihin, tapos na tayo. Natapos natin ang programming. Natapos na rin natin yung calibration. So, ganun lang guys.
Katulad ng sinabi ko, ingat lang sa pag-plug in ng power na to. Guys, importante, bunutin nyo rin yung nasa ilalim ha. Kasi yun ang naglalak. Kapag may supply itong ilalim, ibig sabihin may kuryente yan, hindi tayo makapag-pass through ng mga coins ito while calibrating or while nagka-calibrate tayo. Okay? So, dapat tanggal muna yan. Okay? Ang may supply lang, itong taas yung pinaka-main. Okay? Again, disclaimer lang, ingat lang sa paggawa niyan. Kung hindi ka pa confident, ingat-ingat lang kasi may mga wires ako dito na medyo plug and play o yung ditusok lang para maging quick release siya sa pag may maintenance, baka lang mabunot. Ingatan lang natin yon, or picturean nyo muna yung buong system nyo bago nyo galawin to. Again, itong part na to, ito yung part na talagang pinapalitan talaga. Ito yung hindi siya maintenance free. Siya talaga yung kailangan na mini-maintain natin. Okay? Siya po ang mabilis masira kasi siya po yung laging gumagalaw sa sistema. Nahuhulugan ng coin. Minsan yung paghuhulog ng coin ng mga customer natin mabibigat ang kamay, pinupush nila ng malakas. Okay? So hindi maiiwasan yun. Kaya kapag kumikita na kayo, pilitin yung makapag-stack man lang nitong coin slot. Tapos bago nyo ikarga, i-calibrate nyo na muna. Para at least kapag dumating na yung point na marami na siyang nire-reject uli, mabilisan lang, palit lang ng coin slot, ready na uli ang vendo nyo. Okay? Tapos yung inalis nyo, i-calibrate nyo uli para palitan lang sila. Okay guys? Okay na?